Coron. Isang salitang pag aking naririnig ay tila ba muling nagliliwanag sa aking kaisipan ang mga magagandang memories na mayroon ako sa lugar na ito. Sinasabing isa ang Coron sa itinuturing na pinakamagandang isla hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At sa aking pinakaunang tampok na kwento, samahan niyo akong balikan ang aking mga best memories in Coron. So finally, mayroon na tayong official YouTube channel kung saan nyo pwedeng abangan ang mga bagong videos ko. Pero sa ngayon, dahil nga tayo ay nasa community quarantine pa din, bawal pa munang lumabas ng bahay. Sabi nga nila, bawal magpalaboy-laboy. Kung kaya, bilang paunang handog sa inyo, ay magkakaroon mo tayo ng major throwback sa mga nakaraang adventures natin. Unahin nating balikan ang napaka-memorable kong adventures sa isa sa pinakamagandang isla sa buong Pilipinas, ang Coron Island sa Palawan. After spending a week hopping around sa munting bayan ng Coron at sa mga nakapaligid na magagandang isla dito, masasabi kong ito ang aking top adventurous things to do in Coron na hindi nyo dapat makalimutan when you visit the place. Pinakaunang challenge na maaari nyong subukan sa Coron ay ang akyatin ang pamosong Mount Tapias na mayroon lang namang 742 steps hanggang marating ang malaking cross na bantayog sa taas. Saktong-sakto para sa mga gustong magpapakoys. Nakakapagod pero bawing-bawi naman dahil mula sa taas ay matatanaw mo ang kabuuan ng Busuanga and Coron Islands na talaga namang napakasarap pagbasdan. Huwag kalimutang magdala ng towel, tubig at determinasyon upang maakyat ang tuktok. Hello everyone, welcome to Mount Tapias of Coron Islands, Palawan, Philippines. Halaw ang pangalang Twin Lagoon mula sa mga tila pader na mga limestones na humihiwalay sa mga tubig nito para makabuo ng dalawang nagagandahang lagoons. At tunay nga, dito ako sobrang nag-enjoy sa pagpapalutang-lutang sa tubig. At bago nga makapasok dito, kailangan mong dumaan sa isang malaking tipak ng bato na tila nagsisilbing arko papasok sa isa pang lagoon. Pagdating sa lugar, hindi nga kataka-taka na madami na ang mga nauna at tila nag-i-enjoy na sa ganda ng lugar. Ito na yata ang pinaka-most photographed na view ng Coron. Pero alam nyo bang ang picture na madalas makita sa postcard ay hindi naman talaga ang mismong lake, kundi ang mukha na lamang papasok sa bulubundukin kung saan makikita ang tunay na Kayangan Lake. Sinasabing isa ito sa 7 freshwater lakes na matatagpuan sa mga isla at 2 lamang dito ang pinapayagang buksan sa publiko. Kasama ang Barracuda Lake sa 2 lawa na bukas para sa mga turista. Kakaiba naman ang features nito dahil nagtataglay ito ng mga tinatawag nilang underwater mountains, kaya naman dinarayo ito ng mga mahilig sa diving. Medyo may kahirapan nga lang pagpasok dito dahil kailangan mong dumaan sa mga nakahambalang mga matutulis at matitigas na bato. Pero huwag mag-alala dahil may mga daanan namang gawa sa kahoy papunta sa mismong lawa. Sakto pa talagang kaarawan ko nang pumunta kami dito, kaya naman ramdam na ramdam ko habang tumatalo ng pagsigaw ng Happy Birthday to me!
Sinasabing ang mga isla ng Coron ay pinamamahayan din ng iba't ibang mga barkong lumubog mula pa noong panahon ng digmaan. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakadinarayong puntahan sa lugar, lalo pa na mga mahihilig sa diving and snorkeling. Paano ba namang hindi ka mag-i-enjoy dito? Isa lalim na 5 metro, pwede mo lang makita up close ang mga sinasabing mga lumubog na barko. Sa tulad kong hindi marunong lumangoy, aba, isang napakalaking challenge nito. Ang Pilipinas ay mayroong humigit sa 7,000 pulo at ang Coron ay mayroong 8 major islands at napakadaming mga islets. Siguradong mapupuno ang mata mo sa ganda ng mga tanawin, kaya't ang pag-i-explore sa mga isla ang isa pa ding mga top activities ng mga turista, maging lokal man o mga dayuhan. Marami sa mga isla nito ay matatagpuan ng mga nagagandahang white beaches at may mga islands ding perfect na perfect para sa mga mahilig sa snorkeling and diving. Sa dami nga ng mga isla na matatagpuan sa probinsyang ito, siguradong kukulangin ng isang araw mo para mapuntahan ng lahat. Para less hassle, may mga travel agencies na nag-o-offer ng iba't ibang package tours. Medyo may kamahalan sa isang palaboy na tulad ko, pero malaking tipid pa din kumpara sa pagpapakyaw ng isang malaking bangkang mag-isa. O diba? Nakamura ka na, makakahanap ka pa ng mga bagong kaibigan. Ang pagkain ay isa sa mga mahahalagang parte upang masabi nating sulit ang isang travel experience. Pagdating sa pagkain, hindi din naman pahuhuli ang Coron. Sa island hopping pa lang, tiyak na mabubusog ka na sa bottle fight serving seafoods and fruits na personal pang inihanda ng inyong mga kapitan ng bangka. Oo, sila mismo ang naghahanda ng mga ito habang masaya kayong naglalayag. Sa dami ng mga turistang nagpupunta sa Coron, hindi na nakakapagtakang buhay na buhay pa rin ito sa gabi. Sa dami kasi ng mga local restaurants at bars sa town proper, aba, tuloy pa din ang pamamasyal kahit sa gabi. Saktong-sakto sa mga mahihilig sa barbecues at paglalakad-lakad sa mga makikipot na kalye ng Coron. Sa tanong na safe nga ba dito, aba, wala naman kaming naging masamang karanasan sa bawat pag-iikot-ikot namin sa mga lugar na hindi masyadong familiar sa amin. Ilan lamang ang mga ito sa mga activities na pwedeng gawin sa Coron. Idagdag mo pa ang masayang biyahe papunta at pauwi. Hindi naman masamang gumasto paminsan-minsan kung maghahatid naman ito sa atin ng mga memories na hindi natin malilimutan. Sa muli, ako po ang inyong kakwentuhan, si Popoy Palaboy po na nagsasabing, maikli lang ang buhay, piliin nating maging mabuti at masaya. Hanggang sa muling kwentuhan,